Good afternoon. Kumusta? Kumusta mga kahinang? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman tayo sa ating panibagong video. Tungkol pa rin ito sa weld symbol. Kung di ako nagkakamali mga kahinang, ito ay session 6. Pag-usapan natin ngayon ay application of back weld symbol. So, kung makikita nyo mga kahina, meron na tayo dito naka-prepare na drawing. Yung joint natin na ginagamit, ito ay butt joint. So, kung makikita nyo dito, sa kabilang side, meron tayong blue. Isang paraan at ito namang isa ay magkaiba. Pero, parehas lang sila ng kahulugan. Yung mga kahinang, pagka nakakita kayo ng ganito, kung walang informasyon dito sa likod, automatic yan, no? Pagka nag-welding tayo para mayroon tayong penetration. Pero pagka ganyan mga kahina at may nakalagay na back weld, yun ang ibig sabihin doon, kailangan may back weld. Pagka wala, automatic. Pag nag-welding tayo, meron tayong penetration. Kasi ito mga kahina ay penetration yan. Dali sabi, back weld tayo. Ngayon mga kahinang, papaliwanag ko sa inyo itong side na to. Kung makikita nyo, arrow side ay V group. Tapos yung back weld nya, pagkatapos po natin na hinangin, dito sa B, arrow side, saka natin welding yung likod. Kasi nga sabi niya, back weld. Ayan po yung unang welding symbol. Dito naman sa kabila, ito mas madaling unawain. No? Hindi tayo malilito. Ang napapansin nyo ba dito sa kabilang side, wala na tayo ditong tail. Wala na rin nakalagay na back weld. Kung nakikita nyo rito. Bakit? Kasi mga kahinang, dito sa symbol pa lang, sinasabi niya na uuunahin natin. Tandaan po ninyo, dito sa araw na ito, ang una nating operation, yung unang line, yung reference line na mas malapit dito, yan po ang una nating gagawin. Ang sinabi rito ay V group. So yan po ang unahing weldingin bago yung back weld. Pangalawang operation na yan. So, yan po ang pinagkaiba. Doon sa isa, nakalagay dito back weld. Pag wala po yan, hindi po tayo magbaback weld. Ibig sabihin, nag-weld tayo, diretso, may penetration. Yan po sa ibang welding symbol. Since mayroong back weld, ibig sabihin, pagkatapos na welding natin sa group, iba-back weld pa natin. Ganon din dito. Ang tinanggal dito, yung back weld dun sa tail. So, yan po yung, kaya nagdoble siya ng reference line. Pinapaliwanag dito. So dito tayo sa cross section mga kahinang. Kung yung hinang natin, kung ang hinang natin ay puputulin natin, doon natin makikita kung alin yung nauuna. Dalawa ang i-discuss natin dito, back weld saka backing weld. So pag pinutol po natin, so kung yung cross section natin mga kahinang, nauna yung pag-welding ng B group bago yung back weld. Kasi kita mo, ang huling nakuha, yung whole picture, kung mapapansin nyo mga kahinang, lutang yung huling hinang, 'di ba? Kasi backweld siya. Ito yung una buong buo. Napatungan yung unang winelding mo, yung B group. So, pagka na cross section natin 'yan, makikita natin parang nabuo muna yung huli, tapos parang napatungan yung kasi dito 'yan oh. Dapat ganyan 'yan mga kahinang. Diretso 'yan. Ganyan siya. Kung wala pa yung kung wala pa ito. Okay, wala pa tayong back weld. Diretso na hinang yan. Ngayon, pag binack-weld natin, napatungan na ngayon siya. Naitulak na natin yan dito. Ito, magsasanib na yung kanina. Yung unang winelding natin, magsasanib na sa pangalawa. So, hindi na natin makikita yung babang hinang nitong B group kasi napatungan na siya ng back weld. So, yan yung pagdidetermine kung alin ba doon sa backing o kaya sa back weld ang nahinang niya. So yan yung unang paliwanag natin mga kahinang doon sa application of back weld symbol. Ngayon gawin naman natin to backing. Dagdagan natin ang ing. So backing weld symbol. Backing weld. Ito mga kahinang, ang ginawa natin dito, pinalitan lang natin yung information doon sa tail. Ginawa natin backing weld. So ibig sabihin mga kahinang, pag sinabing backing weld, uunahin natin yung sa likod bago yung B group. So paano naman dito? Ito tama na to Tama na tong symbol na to. Kasi nilagay natin dito backing weld. Since dito, wala siyang nakalagay na information na backing weld, babaguhin natin ngayon yung position ng weld symbol. Ayan. Tatanggalin natin to mga kahinang. Ilalagay natin yung backing weld. Dito natin ilalagay kasi other side yan. Tapos dito tayo sa ayan, B group. So, ganun po mga kahinang, first operation. So, yan po ang, parehas lang sila. Ito, dito,
Paras lang. Nakalagay tayong backing weld, paras lang din doon sa back weld. Dito, ang pinagkaiba rito, tatanggalin natin to. So paano natin ngayon malalaman na backing yan? Backing weld. Isa lang din ang drawing. Ang gagawin natin ngayon mga kahinang, since na backing weld tayo, ang lalabas dito, ang pinakahuli, para malalaan natin na ayan ay backing weld, ito naman yung buo. Tapos yung backing weld ay putol. Ayan siya. Kasi nauna yung welding natin sa likod bago yung harap. Ang suma total niya, tinutulak niya yung sa likod na hinang. So magiging buo siya. Yan po ang application doon sa back weld at saka backing weld. Ano ang pinagkakaiba? So tandaan po natin, pag back weld, nauuna yung groove bago yung likod. Pag backing weld, nauuna yung likod bago yung harap, yung main na group. Okay mga kainang, sana meron tayong natutunan sa video ito. Makita-kita tayo sa susunod. Well safe.